Ano ba problema niya? Ano po, na-rape po kasi siya. Ano? Na-rape po. Yung kapatid, Ilang taon ba yung kapatid mo? 14. Taanan po siya dyan ng dalawang lalaki. Hindi po namin makalimutan yung ginawa po sa amin nung nakaraang ano po. Sino nagpakain sa'yo? Magandang umaga. Magandang morning po sa atin lahat mga kababayan. Happy New Year po! First day ng taon. Second day na po kasi January 2 na po. At ito, kumbaga, first vlog ng Team Daddy Frankie na lumabas. At alam nyo ba mga kababayan kung sinong iba-vlog natin ngayon? Kung natatandaan nyo yung dalawang magkapatid na si Jasmine tsaka si Jessica, yung nagtitinda po ng mani. And then binalikan nila ako. The second time, binalikan nila ako, medyo ginabi na sila. So, kung natatandaan nyo po at maraming nag-request sa ating mga followers, sa ating mga viewers na kasi ultimo pati ako mga kababayan, nahihiwagaan ako at nagtataka ako sa kanilang magkapatid. Bakit napakasipag nila, bakit napakatiyaga nila. Kaya minabuti ng team na hanapin yung kanilang bahay. At eto mga kababayan, sa aming pagtanong-tanong, nasundan namin ang kanilang tinitirhan. Mga kababayan, sa inyong kahilingan na alamin yung kwento ng kanilang buhay, andito po tayo. Samahan niyo po kami mga kababayan. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, shoutout muna lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po nandyan sa premiere natin. Mabuhay po tayong lahat. Happy New Year po. Guys, samahan niyo ako. Mga kababayan. Ito bahay daw nila eh. Dahil sa napagtanungan namin, nakatatlong tanong kami kababayan, mga kababayan, bago namin narating tong bahay na to. Ito ba yung sinabi? Oo, Dad. Ito, di ba? Diyan daw po. Kaya itong tao. Tapo. Itong tao. Tapo. Ay! Oo. Buti po nahanap niyo po yung ano po namin, tirahan po namin. Ha? Buti po napunta po kayo sa... Oo, nagtanong-tanong kami. Nakatatlong tanong kami. Kumusta? Okay lang po, pasok po kayo. Okay lang? Po, pasensya na po sa bahay namin. Oo, okay lang naman. Kumusta kayo? Kumusta ka? Okay naman po. Oo. Saan ang mga magulang mo? Nagtatrabaho po Saan? sa Sibuyas. Nanay mo? Kasama rin po. Kasama. Sino kasama mo dito? Kapatid ko po. Okay lang, pumasok na kami agad. Po, Okay lang. Anong ginagawa mo? Naghuhugas po ng pinggan. Asan ang kapatid mo? Nandito po sa kwarto. Kumusta naman ang Pasko ninyo dito? Maayos naman po. Kumusta pagbebenta nyo? Wala po ngayon kasi po, alam ko po na marami pang ano yung mga bibili. Marami pang? Handa. Yung Ay, maraming handa pa. Kayo, maraming handa. konti lang po, pansit lang po. Pansit? Opo. Bakit? Wala pong panggastos po. Walang panggastos. Kumusta naman ang mama at papa mo? Okay naman po sila. Oo. Alam mo ba yung pasensya ka na nung nakaraan na upload nung pumunta kayo sa bahay? Talagang, syempre, sa dami ng mga pumupunta sa bahay, nagiging, ang tawag nito, nagiging mapagmatsyag din ako. Pero gaya ng sinabi ko, hindi naman ako nagja-judge. Kaya kami nakarating dito dahil gusto ko talaga makita yung sitwasyon ninyo. Gusto kong makita. Kasi una, napapabilib talaga ako hanggang pangalawa. Kasi sa edad ninyong yan, dalawa pa kayo nagtitinda kahit gabi. Kaya ako nakarating dito. Hinanap ko talaga tong bahay niyo. Kumusta ba ang buhay-buhay ninyo dito? Okay naman po, pero minsan hindi po. Tara po, pasok po tayo sa kabilang kwarto po. Bakit?
Nandun po yung kapatid. Ay, ganon? Sige. Kasi, Okay lang, pumasok? Pasensya na po, makalat po. Hindi, okay lang, walang problema. Dito talaga kayo nakatira? Opo. Matagal na kayo nakatira dito? Opo, matagal na po. Ito po. Ay, hello. Opo. Kumusta ka? Ano yung pangalan niya? Jasmine po. Jasmine. Okay ka lang dyan? Tahimik ka pa rin. Anong ginagawa mo? Nag-aaral. Si ate naman, Nagugas po. nagugas ka na? Pinggan po. Pinggan. Sige, pasensya na kayo ha, naabala ko yata kayo. Ha? Hindi po. Pasensya po kayo, makalat po. Hindi po kami nakapaglinis. Hindi kayo nakapaglinis. Okay lang, kahit sa amin, bahay din namin makalat pa. Ang daming trabaho. Pero syempre, dahil sa trabaho namin, dito talaga kayo nakatira. Opo. Pero hindi po namin ito lupa. Hindi nyo lupa. Hindi po. Kanino lupa to? Sa lula ko po. Mana ng tatay mo, ganon. Hindi po. Ano po, parang pansamantala lang po ito. Pansamantala. Parang okay lang kayo dito. Minsan hindi po. Ito po, yung sa bahay na to. Hindi po. Bakit? Ano po medyo daming kalat. Daming, O kaya po, okay na po to. Bawi na lang po pag nakapagtapos na po kami. bawi na lang pag napagtapos. So, ibig sabihin, ang focus nyo talaga ngayon, makapagtapos ng pag-aaral. Anong grade ka na pala? Grade 12 po, graduating na po. Oh, galing. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, Jessica, no? Siya po si Jessica at yung kapatid niya na si Jasmine. Siya yung, sa mga nakapanood, sila po yung nagpunta sa shelter, nag-alok ng kanilang paninda na mani, tsaka mga gulay. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, gaya ng sinabi ko sa inyo at sinabi ko rin sa kanila na kung totoo talaga yung sinasabi nila, kaya ako hinanap. At ito, nakita natin yung sitwasyon kalagayan nila mga kababayan. Kaya pala ganun na lang kapursigi si Jessica dahil ganito kahirap ang kanilang buhay. Although literal naman na yung hirap ng buhay talaga natin mga kababayan, pero nakakamangha lang kumbaga nakita ko yung pagpupursige nila ayon kay Jessica is kaya nagtitinda para sa kanyang pag-aaral. No? Kaya nyo yan. Okay. Kaya po, laban lang po. Laban lang. Opo. Gaano ka, hanggang kailan ka lalaban? Hanggang kaya ko pa po. Hanggang makabawi po sa magulang ko. Hanggang makabawi. Ang sipag mo naman. Kailangan po eh. Okay. Opo. Hindi ka naman napapagod. Hindi naman po. Oo. Yan, maganda yan. Kailangan na strong lang lagi. Positive lagi, ano? Tiwala ka kay God. Ito po tayo, sir. Ay, ganon. Sige, sige. Okay. Kaya na po kayo, makalat po Kaya Oh. wala po kami upuan. Hindi, wag mong alalahanin, wag mo kami alalahanin. Pumunta kami dito, hindi para pagsilbihan or what. Kaya ako pumunta dito, gusto kong makita, gusto kong malaman yung sitwasyon, kalagayan ninyo. Nagugulat lang ako. Pasensya ka na, no? Sir, dito po muna kayo. Thank you. Sige, upo Hindi ka. po ba magkape? Ay, hindi na. Upo ka na lang. Ano lang, hindi rin kami magtatagal. Kumbaga, tumupad lang ako dun sa sa sinabi ko sa inyo nung napunta kayo sa bahay na gusto kong makita yung sitwasyon. Video feedback sa akin mga kababayan kasi nung inaalok nila ako, parang hindi ako naniniwala na sa kwento niya. Pero ngayon nakita ko yung sitwasyon, kalagayan nila. Bigla akong na-touch kasi marami talaga mga bata na minsan na hindi naman lahat full support yung kanilang magulang para makapag-aral pero hindi nila naayos yung pag-aaral nila. Pero itong dalawang magkapatid na nagpunta sa bahay, sila mismo yung gumagawa ng paraan para makapag-aral. No? Ano? Jessica, ano? Kumusta naman si Jessica? Okay naman po. Sino si Jessica sa totoong buhay? Kumusta ang buhay mo? Ang buhay ko po,
Okay lang, idikit ko to sa'yo. Para ano. Ganyan mo lang, i-clip mo lang, ha? Pisilin mo dito. Mahirap po kapag wala po kaming makain. Hindi po kami, parang nahihiya po kaming manghingi sa mga sa tabi po namin. Ganun po. Lalo pag kapos po kami sa pera. Wala rin po. Di ba ang trabaho ng tatay mo sa sibuyas? Opo. Lagi-lagi. Minsan hindi po. Kasi po, minsan pag sa sibuyas po, nalulugi din po. Nalulugi. Opo. Pero arawan kayo, di ba, sa sibuyas? Opo. Minsan po pakyawan po. Pakyawan. Opo. May lugi rin sa pakyaw? Depende po pag makapal. Mm. Tapos pag malasay. Okay. So, kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman po. Patapos na rin po dito sa senior high school. Mm-mm. Kaya, di ko po alam kung makakapag-college po. Hindi mo pa alam Hindi ko kung pa. kakayanin. Opo. Hindi ko pa sure. Paano yan? Ano yung preparasyon na ginagawa mo para sa pag-aaral mo? Kasi alam mo, yun lang talaga yung pinaka stepping stone natin, yung mga pagtapos ng pag-aaral para makaahon sa hirap. Pero ano naman po, kakayanin ko naman po. Parang itatry ko pong mag-work para may pang-tuition po ako sa pang-college ko po. Itatry ko po. Kapatid mo naman, kumusta naman? Okay naman po. Pero, may ikikwento po ako sa inyo. Ano yun? Abot po sa kanya. Bakit? Pwede po ba ikwento? Ano yun? Okay lang. Isa din po kasi na, kaya po may time na sinasama ko po siya. Tapos dalawa lang kami. Gusto ko po siya na, gusto ko pong laging nakikita sa kanya masaya po. Parang makalimutan niya po yung problema niya. Gusto mong makita siyang masaya. Opo. Tapos makalimutan niya po yung mga nangyari po sa kanya. Bakit? Ano ba problema niya? Narin po kasi siya eh. Ano? Narin po. Yung kapatid. Ilang taon ba yung kapatid? 16 po. Pero Pero nung narin po siya, 14. yun pala yung kinikwento mo sa akin nung unang, kasi napansin ko nung unang punta nyo sa bahay, bakit tahimik lang? Opo. Pala siya. So, ibig sabihin, kaya siya tahimik. Opo. Dati hindi naman siya ganyan. Hindi naman po. Mula nung na-rape siya, Wala na po, tahimik na po. Tapos parang, sa akin na lang po siya sumasama. ano yung depression? Parang ganun na po. Wala. Hindi nyo pina-check up? Napacheck up po namin, pero okay naman po. Okay. Pero ngayon, tapos na po yung problema po niya. Bakit? Paano mo nasabing tapos? Nakulong na po eh. Oo Okay, good. Nakulong yung Yung dalawa po. Paano nangyari sa kanya? Nabugaw po kasi siya. Ilang taon siya nung nagka-problema nung siya sinasabi? 14 po. Nadaanan po siya dyan ng dalawang lalaki. Oo, tapos. Kaya, parang inaya po siya na magkakain lang daw po. Tapos nung iba po pala yung ginawa. Nadaanan nila, may naglalakad, gano'n? Hindi po, nakakotse po. Tapos? Pero may time daw po na lumabas yung isang lalaki. Mm-mm. Tapos inaya po siya na maglulugaw. Pero yung lugaw, wala po. Parang iba na po yung ginawa. Buti, bakit sumama yung kapatid mo? Sabi po na, kala niya po na maglulugaw lang po. Mm-mm. Pero okay naman. Kasi po naibalik po siya nung madaling araw. Binalik siya. Opo. Ano nangyari nung binalik siya? Siyempre, nawala siya ng gabi. Ano yun, hinanap nyo? Opo, hinanap-hanap po namin sa police station po. Hinanap-hanap po namin. Nanghingi na rin po kami ng sa barangay. Nag-report na rin po kami. Pero nung umuwi rin po siya ng madaling araw. Binalik din po siya. Binalik siya. Tsaka papasalamat rin po kami na hindi po siya pinatay. Yun po yun. At after nun, ano na nangyari nung binalik siya? Ayun na po, yung nag-anohan po ng kaso. Tapos nag-usap-usap na rin po. Anong naging reaction nyo nung nawala siya magdamag? Hinanap-hanap nyo? Opo, hinahanap-hanap po namin. Nanghingi na rin po kami ng tulong sa mga kabarangay po namin. Tapos nag-report na rin po kami. Pero nung nung kinamanggahan po nun, nakita na rin po namin siya nandun po sa kamanggahan. Anong oras? Mga 6 po, ganun. Ng umaga? Opo, 6 Nakita nyo sa manggahan? Opo, naglalakad po ng tulala.
tulala po siya. Pauwi po sa bahay. Paanong nakatakas siya o ano? Magdamag niyo siyang hinanap, din niyo nakita. Hindi po. Pero nung alas 6 nakita mo, naglalakad sa manggahan. ano po, nakita po ni lolo ko na naglalakad po sa manggahan. Eh bakit napunta doon? Doon na po siya binaba eh. Ah, buti ibinalik siya. Opo. So anong nangyari nung nakita yung naglalakad siya? Ano po, parang, parang nalulungkot. Natulala po siya. Mm-mm. May nakita po kaming dugo na sa po niya. Mm-mm. Kaya doon na po kami nagtaka. Tapos, na rin po kami inuwi pa po muna namin sa bahay para po makita nila papa ko. Oo. Pero nakakausap niyo pa siya noon. Hindi po, umiiyak po siya. Umiiyak na. Opo. Okay. Tapos, anong nangyari ginawa niyo? Ano po, medical po namin siya nung tanghalian po nun. Mm-mm. Tapos, okay naman po, wala naman pong pero, pero nung na-medical naman po, wala naman pong nakita po sa kanya. Yun lang po. Tapos okay na po. Pero hindi po siya nagsasalita, hindi po namin siya makausap. Hindi siya makausap. Po. Parang kakausapin niya lang po, ang lolo ko po. Yung lolo ko lang po kausapin niya po. Pero kami po hindi po. Ah, kaya pala kasama mo siya lagi magtinda. Kaya pag kasama ko po siya, parang gusto ko na rin po siyang makasama kahit saan po pumunta. Bakit? Para po para mawala, parang po yung niya, yung isip niya na nangyari sa kanya mawala. Mabura po. Gusto kong makalimot niya po yun. Ah, so magmula noon, sinasama mo na lagi. Opo. Bakit mo kasama lagi? Pero nakikita ko kasi, kaya nagtataka ako nung kasama mo siya, parang tango-tango lang. Opo. So isasama mo na lang lagi. Opo. Para po maprotektahan ko po. Para? Mapoprotektahan. Ano? Para po magabayan ko po. Ah, para magabayan. Para ayoko na rin po na may time na sa iba po siya sasama. Ayoko po. Kahit sa akin na lang po, ganun po. Para po may parang bantay po siya kung saan po siya pumunta. Sana malimutan niya yung problema niya. Opo. Pero tapos naman na yung kaso. Opo, tapos na po. Okay. Thanks to God, at least tapos na. Opo. Pero tingin ko parang dala-dala pa rin niya sa isip niya. Opo. May takot pa rin ba siya? Opo, may takot pa rin po siya. Kasi po, parang natatakot po siyang lumabas pag gabi, pag bibili po siya. Trauma. Opo. Na-trauma na siya, no? Opo. Kawawa naman. Pero pag kayo-kayo lang, okay naman. Okay naman po. Pero pag sa labas, tahimik talaga. Tahimik po talaga. Pag ibang tao po yung kausap niya, wala po, tahimik po talaga. Kahit sa side po namin, kahit saan po kami pumunta, bibili po, tahimik. Parang, ngiti lang po. Buti nakakapag-aral siya, pumapasok. Opo, pero ngayon po, pinag-module na po namin. Ang module lang Opo. siya ngayon, sa bahay lang. Opo. Buti pumayag ang school. Opo. Sa bagay, uunawahin na rin, no? Kaya pala, naman yung pinagdaanan niya. Tapos 2 lalaki. Opo, 2 lalaki po. Nakakatakot. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, no? Yung mga kapatid natin, anak natin, lagi nating pagsasabihan, huwag basta-basta magtitiwala, huwag basta-basta sasama. Ano ba yun? New Year na New Year, ganito pa yung kwentong namin, nasagap namin, no? Buti natapos na yung kaso, Opo. no? Salamat sa Panginoon. Yun na lang ang naging problema mo, Opo. na parang may trauma pa rin Opo, siya. may trauma po. Kasi nung up to 2 years po, wala pa po nun. Parang nasa kanya, parang nandun pa po yung trauma nun. Tapos paglalabas, umiiyak po. Mabuti, nailaban ninyo yung kaso kasi maraming nangyayaring ganito, lalo na sa sitwasyon ninyo na napakahirap ng buhay nyo. Opo. Mabuti, nailaban ninyo yung kaso at natapos na kamo. Opo. Akala ko nga po nun, nag-prepare po kami na sana po akala ko po na, parang kami po yung matatalo, yung parang ganun po. Oo. Parang sila po yung manalo, tapos kami yung matatalo. Po ako, yung parang nakukonsensya po ako pag ganun. So, ibig sabihin, lumaban din talaga Opo, yung... lumaban po. Pero thanks to God, nanalo na kayo.
Okay. Nilaban po namin. Kahit ano pong mangyari, ilalaban pa rin po. Nilaban Opo. nyo. Mabuti yung nanay tatay mo kasi inilaban nila. Opo. Kasi gaya ng sinabi ko, maraming nangyayaring ganyan kung sino yung mahirap, matatabunan na lang yung kaso na walang nangyari. Pero sa inyo, inilaban nyo talaga. Opo. Nilaban po po. Very. Nilaban. Kasi naman po na pag sinabi po nila na parang bayaran po nila po kami, hindi po pwede yun. Kasi po, hindi naman po maibabalik yung ginawa nila kay Jasmine. Sa kapatid Opo, mo. hindi po nila maibabalik yung pera na yun sa kapatid Hindi ko. mababayaran ng pera yung ginawa. Opo. Very good. Napakabait mong ate. Opo. Bilang ate, bilang panganay, pag uwi ng kapatid mo at nalaman mo na ganun nangyari, ano yung naramdaman mo? Ano po, masakit po. Kahit po sa school, nung time po na pumasok po siya, grade 10, ay grade 9 po, nabubuli po siya. Ang dami pong nakakalat na chismis. Yan, po yan. Tapos pag, yan yung kapatid ni Jessica, yan, ganun po. Ganun po yung naririnig ko. Kaya pag uwi ko, parang, pag pinasok ko po, ilalabas ko na po. Parang hindi ko na po sasabihin sa kanya. Hindi mo na pinapakita. Hindi ko na po. Pero dumating din yung point na maiiyak ka o may galit ka. Iyak na may galit po. Umiiyak O ka. kasi po, ako po yung ate na, hindi ko po naaalagaan yung mga kapatid ko. Siyempre, sa akin po, ayoko pong sisihin na yung nangyari po kay Jasmine. Ayoko masisi sa akin. Ayaw mo sisihin na yung kapatid mo. Siyempre, hindi naman niya ginusto yun. Pero ang totoo, ikaw nasasaktan. Opo. Hmm. Masakit po para sa ate yung ganun yung mangyayari sa kapatid mo. Ano sabi ng nanay mo, tatay mo? Anong usapan nyo nung nangyari yung sa kapatid mo? Ano po, may time na, yung nangyari po yun. Kasi po si Papa nun, nasa trabaho po. Nasa trabaho po siya, wala pa po. Si mama ko naman po kasi, bagong panganak lang po siya noon, nung time na nangyari po yun. Oo. Kaya, sabi ko, wag mo muna sasabihin kay Papa. Kasi po, nagtatrabaho po siya. Sabi ko, wag mo muna sasabihin kay Papa. Kasi baka, parang mawawala po siya sa niya. Uuwi po siya agad na walang ganun. So, tsaka na lang kako. Pag uuwi siya, doon mo na sabihin. Pero pag hindi po. Kaya nung time na nung uuwi si Papa ko, sa tingin ko parang sa akin nagagalit. Oo. Parang ganun po. Kasi Parang nagagalit ako sa'yo. po yung ate, tas hindi ko po sila nababantayan. Pero parang sabi ko, pabaya ba akong ate? Ganun po yung sinasabi ko sa sarili ko. Gusto ko po kasi na, kahit naman na may manakit po sa kanila, ayoko po. Kahit kunting, po, parang bintang, ganun. Hindi po. Hindi ko po, Siyempre, walang ate na gustong ipahamak or gustong mapahamak ang Opo. kanyang kapatid, ang kanyang pamilya. No? Opo. Buti na lang talaga mabait si God kasi at least na ipanalo yung kaso, nakulong na, so, clear na. Ang haharapin nyo na lang ngayon kung paano nyo tatapusin or paano kayo makapagtapos. Pero sana makalimutan na niya, Opo. sana makamove on. No? Tapos pag nandito sa bahay, anong ginagawa niya? wala po, nakahiga lang po kami. Hindi siya magtatrabaho? Hindi po, minsan po, parang may schedule po kami. Monday po gagawin niya po yung trabaho niya, tapos ako Martes, ginagawa ko po yung trabaho ko. Pwede ba natin siyang kausapin? Pwede ba siyang kausapin? Apo, Pwede siya kumustahin? apo. Ganun pala yung pinagdadaanan ni Jasmine, mga kababayan. Kumustahin natin, okay lang?